So magandang umaga mga kababayan. Nandito po to ngayon sa Talamban, Cebu City mga kababayan. Papunta po tayo ng Cebu City downtown. By the way mga kababayan, so magko-comment tayo, ikaw at ako, tayong mga didiis, kung ano ang nasa loobin ninyo, kung ano ang nasa loobin rin sa akin. Mag-share tayo kung ano ang dapat nating gawin sa ngayon. Ang ating presidente, ang ating presidente ay yung picture talaga ay sa kanya talaga to. So may proof talaga, hindi AI ang gumagawa. So by the way mga kababayan, so bago tayo mag-comment, so bago natin tutukuyin ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, so hinihiling ko lang sa inyong kalooban na bilang tulong mo na rin sa akin mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, pasubscribe naman mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito ang aking comment sa ating mga so hindi natin bibigyan natin ng benefit of the doubt si Senator De La Rosa, kasi siya lang ang mag-isa na sa loob sa hearing room, mga kababayan. Kasi bawat tanong, mas mabuti yung maraming senator, iba-iba ang mga tanong, iba-iba ang mapalusot sa tanong kung ano talaga ang dapat gawin. So by the way mga kababayan, so sa aking palagay o sa aking pananaw, siguro yun ang mga bagay is 2012 pa daw yun na picture. So malayo na ngayon, siguro 2022 nailik ang ating presidente. So kung sa iyong palagay, siguro sa akin lang, siguro may karapatan naman siguro magbago ang isang tao, di ba? Kahit ngayon na siya ay isang presidente na. So yung mga picture na yon siguro noon pa, so wala na yon. Sa akin wala na yon, wala na rin katuturan, kasi presidente na siya ngayon. Kung itong kasi binoto natin sila, ibonoto natin ang ating presidente na hindi mabigat sa ating kalooban. Napakasaya natin bilang na ang nagsuporta sa kanya, pero ang masakit lang kasi hindi niya ipinaglaban ang kanyang vice president sa mga bumatikos sa niya sa Congress. Yun ang masakit lang sa atin mga kababayan, di ba? So sa akin siguro dapat na siguro kung sa ibig sabihin gusto ninyong pababain sa pwesto, hindi naman maganda, hindi maganda kasi pinaghirapan niya yun, tapos ibinuto rin natin siya. Sa akin palagay, sa akin lang, kasi noon pa yun. Ang importante lang dito mga kababayan, kung ngayon siya gumagamit, siguro may karapatan tayong paalisin siya sa pwesto, may karapatan tayong papag-resign sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas, kasi hindi maganda tingnan sa mga tao at sa ibang bansa na may adik tayong presidente, di ba? Pero may pagbabago ang bawat tao. So noon pa yon na picture. Kaya lang binubuhay ngayon, kasi ang Congress binubuhay din ang mga patay, binubuhay nila ang mga isyu. Kaya binubuhay din natin mga DDS ang mga isyu na dapat ibato sa kanya. Kaya hindi ang nakapay ang mapait lang dito mga kabayan, yung hindi niya pinaglaban ang kanyang vice president sa mga bumatiko siya sa Congress, kasi palagi may plano talaga sila. So may lihim silang plano. Kaya dapat lang siguro ito ang babantayan natin. Babantayan natin ito kung ano mga next move na dapat nating sundin. Una, itong may rally, pinapigil nila. So may ito ang kamalian nila, mga kabayan. Ito ang pinaka malaking kamalian nila.
dapat hindi na napipigilan kasi ng sa batas. So pangalawa, no, itong issue ngayon ay binato sa presidente. So ito malaking impact rito sa kanyang pagkatao. Malaking impact ito sa kanyang pagkatao. Kasi kung wala si Inday Sara, hindi niya malinis ang kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Mga kabayan, ito ang katotohanan talaga. So kaya ngayon, so ito ang hintay natin. Ang desisyon ng committee sa dangerous drugs kung ano ang next move ni Senator Bato del Sol. Mas mabuti yung marami silang magtatanong kaysa iisa lang si Senator Bato or nahiya lang itong ibang senator na pumunta. Yun ang katotoo. Kaya kung sino man yung tao na pumunta doon sa Senate hearing ni Senator Bato, meaning to say, atin suportahan sila. Suportahan natin sila, pero yung hindi umatin, wala na yun sa listahan natin na susunod na eleksyon, mga kababayan. Malapit na ang mga kabayan, malapit na ang eleksyon, kaya dapat na natin babantayan ito. So mga ibadawi, mga kabayan, maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan. So taos po akong nagpasalamat sa inyo, mga kababayan. Bilang DD supporters, hihintay natin kung ano ang susunod na hakbang ng administrasyon na ito. Susunod natin, babantay natin ito, kasi ito ang hindi dapat mangyari sa susunod na presidente kung sino mang tatakbo, mga kababayan. So maraming salamat. God is good all the time. God is good. Pitching your kaninong tanan, mga kababayan.